Tahimik ang umaga sa maliit na barangay ng San Isidro. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga bubong na yero, at ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang amoy ng bagong lutong pandesal mula sa panaderya sa kanto. Sa isang makitid na eskinita, naglalakad si Daniel Cruz, 27 taong gulang, payat ang pangangatawan at halatang pagod kahit kakasimula pa lamang ng araw. Suot niya ang luma niyang sapatos na may kaunting sira sa gilid at isang polo shirt na ilang beses nang nilabhan. Si Daniel ay isang delivery helper sa isang maliit na grocery store. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang maghatid ng mga order, bigas, delata, asukal, sa iba't ibang bahay sa barangay. Maliit lang ang sahod, sapat lang para sa pang-araw-araw na gastusin. Wala siyang marangyang buhay. Wala ring malaking pangarap. Ang tanging nais niya lang ay mabuhay ng marangal. Habang naglalakad siya papunta sa trabaho, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada, malapit sa lumang waiting shed. Nakasuot ito ng kupas na bestida, may bitbit na sirang bayong, at tila hirap na hirap sa paghinga. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang babae. Ilang araw na rin niya itong napapansin, palaging tahimik, palaging mag-isa. Ngunit ngayong umagang iyon may kakaiba. Nanginginig ang mga kamay ng matanda. Namumutla ang mukha. Halatang gutom at pagod. Huminto si Daniel. Nanay, ayos lang po ba kayo? Mahinahon niyang tanong. Dahan-dahang tumingala ang matanda. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at lungkot, pero may kakaibang liwanag, parang may malalim na kwento. Iho, pasensya ka na, mahina nitong sabi. Nahihilo lang ako. Wala pa kasi akong nakakain simula kahapon. Napakunot ang noo ni Daniel. Alam niya ang pakiramdam ng gutom. Maraming beses na rin siyang nakaranas na isang beses lang kumain sa isang araw. Alam niya kung gaano kasakit iyon. Tiningnan niya ang relo. Malalate na siya sa trabaho kung hihinto pa siya. At alam niyang istrikto ang amo niya, isang late lang, kaltas agad sa sahod. Ngunit tumingin ulit siya sa matanda. Paano niya iiwan ang isang taong halatang nangangailangan? Huminga siya ng malalim. Sandali lang po, nanay, sabi niya. Binuksan niya ang bag niya at kinuha ang baon niyang tinapay at isang bote ng tubig. Iyon lang ang pagkain niya hanggang gabi. Iniabot niya ito sa matanda. Kain po muna kayo. Sa akin na lang po yan. Nanginginig ang kamay ng matanda habang tinatanggap ang tinapay. Salamat, iho, salamat, paulit-ulit nitong sabi habang may tumutulong luha sa mga mata. Tahimik na umupo si Daniel sa tabi niya, hinayaan muna siyang kumain. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagtanong. Sapat na para sa kanya na alam niyang may natulungan siya. Matapos kumain, bahagyang bumuti ang hitsura ng matanda. Ano po ang pangalan ninyo, nanay? Tanong ni Daniel. Tawagin mo na lang akong Aling Rosa. May pamilya po ba kayo? Napabuntong hininga ang matanda. Wala na. Matagal na silang wala. Mag-isa na lang ako sa buhay. May kirot na dumaan sa dibdib ni Daniel. Naalala niya ang sarili niyang ina, na maagang pumanaw, iniwan siyang mag-isa sa mundo. Saan po kayo nakatira? Umiling si Aling Rosa. Kung saan ako abutan ng gabi, iho. Hindi na nakapagsalita si Daniel. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang wala siyang sapat na pera para tulungan ang matanda ng matagal. Pero kahit papaano may magagawa siya. Nanay, ihahatid ko po kayo sa health center. Baka kailangan niyo pong magpahinga. Huwag ka nang mag-abala, iho. Ayokong maging pabigat. Ngumiti si Daniel. Hindi po kayo pabigat. Tao po kayo. Tinulungan niyang tumayo ang matanda. Kahit mabagal, sinabayan niya ito sa paglakad. Dumating sila sa maliit na health center ng barangay. Kinausap ni Daniel ang nurse at ipinaliwanag ang sitwasyon. Habang inaasikaso si Aling Rosa, tiningnan ni Daniel ang kanyang telepono. Maraming missed calls. Mula sa kanyang amo. Napapikit siya. Alam na niya ang mangyayari. Makaraan ang ilang minuto, nilapitan siya ni Aling Rosa. Iho, bakit mo ito ginagawa? Tanong nito. Dahil tama po, sagot ni Daniel. At dahil kung ako po ang nasa kalagayan ninyo, gugustuhin ko ring may tumulong sa akin. Mahigpit na hinawakan ng matanda ang kamay niya. May kabutihan ang puso mo, Daniel.
Hindi lahat ng kabutihan ay nawawala. Darating ang araw na babalik ito sa'yo, masigit pa sa inaakala mo. Napangiti si Daniel kahit hindi niya alam kung maniniwala siya. Pagdating niya sa trabaho, sinalubong siya ng galit na mukha ng amo. Late ka na naman, Daniel. Huling beses na to. Tahimik lang siyang tumango. Habang nagbubuhat siya ng mga kahon, paulit-ulit sa isip niya ang mga salita ni Aling Rosa. Darating ang araw di. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. At ang simpleng pagtulong niya sa isang matandang babae ay magbubukas ng isang lihim na tuluyang babago sa kanyang buhay. Maagang nagising si Daniel kinabukasan, mas maaga pa kaysa sa dati. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa bigat ng kanyang dibdib. Halos buong gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mukha ni Aling Rosa, at ang mga salitang iniwan nito sa kanya bago siya umalis sa health center. Darating ang araw na babalik sa iyo ang kabutihan mo di. Napabuntong hininga siya habang bumabangon mula sa manipis na kutson sa inuupahan niyang maliit na kwarto. Isang bumbilya lang ang ilaw, may lumang electric fan sa sulok, at isang lamis ang halos masira na. Ito ang mundo niya. Simple. Tahimik. Walang kasiguruhan. Habang naghahanda siya papasok sa trabaho, tiningnan niya ang laman ng kanyang pitaka, ilang barya at kaunting papel na pera. Sapat lang para pamasahe at kaunting pagkain. Ayos lang, Daniel, bulong niya sa sarili. Isang araw ulit. Pagdating niya sa grocery store, ramdam niya agad ang malamig na pakikitungo ng kanyang amo. Hindi na ito nagsalita, pero malinaw sa mga mata nito ang babala. Habang nag-aayos siya ng mga kahon sa bodega, biglang may tumawag sa kanya. Daniel Cruz. Lumingon siya. Isang lalaking naka-long sleeves, maayos ang ayos, at may dalang itim na folder ang nakatayo sa may pintuan. Hindi ito mukhang taga-barangay. Hindi rin mukhang customer. Ako po, sagot ni Daniel, naguguluhan. Ako po si Attorney Miguel Santos. May ilang bagay lang po akong gustong linawin tungkol kay Aling Rosa. Parang may humampas sa dibdib ni Daniel. Kay Aling Rosa, ulit niya. May nangyari po ba sa kanya? Umiling ang abogado. Ayos po siya. Pero may kailangan po kaming pag-usapan. Maaari po ba tayong mag-usap sa labas? Nagpaalam si Daniel sa kanyang amo at lumabas sila. Sa labas ng grocery store, huminga ng malalim si Daniel. Ano po bang nangyayari? Tiningnan siya ni Attorney Miguel mula ulo hanggang paa, parang sinusukat ang pagkatao niya. Kayo po ba ang tumulong kay Aling Rosa kahapon? Tumango si Daniel. Opo. Dinala ko po siya sa health center. At bago iyon, pinakain ko po siya dahil gutom po siya. Tumahimik ang abogado sandali. Pagkatapos ay bahagyang umiti. Kung alam niyo lang po kung gaano kahalaga ang ginawa ninyo. Lalong nalito si Daniel. Hindi ko po maintindihan. Binuksan ng abogado ang folder at inilabas ang ilang dokumento. Si Aling Rosa, ang tunay niyang pangalan ay Rosa Villanueva, ay hindi basta-bastang matandang pulubi. Nanlaki ang mata ni Daniel. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Isa po siyang dating may-ari ng isa sa pinakamalalaking lupa sa probinsyang ito. Napaurong si Daniel. Ha? Impossible po yon. Marami pong taon ang nakalipas, nawala siya sa mata ng publiko matapos maagawan ng ari-arian ng sarili niyang kamag-anak. Niloko, pinabayaan at tuluyang iniwan. Nanahimik si Daniel. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lungkot sa mga mata ng matanda. At bakit po ninyo sinasabi sa akin to? Dahil kayo ang huling taong nagpakita sa kanya ng tunay na kabutihan, walang kapalit. Humigpit ang hawak ni Daniel sa strap ng bag niya. Hindi ko po ginawa yon para sa anumang kapalit. Umiti ang abogado. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kayo ang pinili niya. Pinili? Para saan po? Huminga ng malalim si Attorney Miguel. Kahapon ng gabi, matapos kayong umalis, hiniling ni Aling Rosa na baguhin ang kanyang huling habilin. Nanlambot ang tuhod ni Daniel. Habilin? Opo. At kayo po ay isinama niya. Parang huminto ang oras. Hindi po ako mayaman, hindi rin po kami magkakilalad. Hindi po pera lang ang sukatan ng pagkatao, Daniel, sagot ng abogado.
At malinaw sa kanya kung sino ang may busilak na puso. Bago pa makapagsalita si Daniel, dumating ang isang itim na sasakyan at huminto sa tapat nila. Inaanyayahan po kayong sumama sa amin mamayang hapon para personal kayong makausap ni Aling Rosa. Ako po? Opo. Huwag po kayong mag-alala. Sagot po namin ang lahat. Napatitig si Daniel sa sasakyan. Parang panaginip. Pag-uwi niya sa gabi, hindi pa rin siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip kung anong klaseng buhay mayroon si Aling Rosa noon at kung bakit siya napunta sa ganitong kalagayan. Kinabukasan ng hapon, dumating muli ang sasakyan. Dinala siya sa isang tahimik ngunit maayos na private care facility. Sa isang kwarto, nakita niya si Aling Rosa, malinis na, nakaayos, ngunit pareho pa rin ang mga matang mailalim. Daniel, mahina nitong tawag. Lumapit siya. Nanay ni. Umiti ang matanda. Salamat sa pagbabalik. Alam kong nalilito ka. Opo, hindi ko po alam kung bakit ako narito. Hinawakan ni Aling Rosa ang kanyang kamay. Buong buhay ko, marami akong nakilalang tao. Mayaman. Makapangyarihan. Pero kakaunti ang totoo. Napaluha ito. Ikaw ang nagpakita ng kabutihan noong wala na akong maibigay. At iyan ang kayamanang bihira sa mundong ito. Hindi ko po deserve. Deserve mo, Daniel, mahigpit nitong sagot. At gusto kong ikaw ang magdala ng isang bagay na matagal nang inagaw sa akin. Nagkatinginan sila ng abogado. Isang lihim. At sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Daniel na ang lihim na iyon ay maglalagay sa kanya sa gitna ng inggit, galit at panganib, mga bagay na hindi niya kailanman naranasan. Dahan-dahang huminga si Aling Rosa. Tumingin siya sa bintana, tila binabalikan ang nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas, Daniel, panimula nito, mayroon akong pamilya, negosyo, at lupa, marami. Akala ko noon, sapat na iyon para maging ligtas ako. Tumigil siya sandali saka nagpatuloy. Pero ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagmumula sa mga taong pinagkatiwalaan mo. Napatingin si Daniel kay Attorney Miguel na seryosong nakikinig. Ang kapatid ko at ang asawa niya, nanginginig ang boses ni Aling Rosa, sila ang unti-unting umagaw sa lahat. Niloko ako sa mga papeles, pinalabas na wala na akong kakayahang magdesisyon, hanggang sa tuluyan akong mawala ng tirahan. Napakuyom ang kamao ni Daniel. Bakit po hindi kayo lumaban? Sinubukan ko. Pero ako ay matanda na, may sakit at mag-isa. Mas malakas ang pera kaysa sa katotohanan. Tahimik ang silid. Ngayon, bago ako tuluyang mawala, gusto kong may makaalam ng buong katotohanan at ipagpatuloy ang laban na hindi ko na kayang tapusin. Ako po, tanong ni Daniel, hindi makapaniwala. Isa lang po akong delivery helper. Wala po akong alam sa ganito. Umiti si Aling Rosa, mahina pero puno ng tiwala. Hindi talino o lakas ang kailangan, Daniel. Katapatan. At mayroon kanyan. Tumayo si Attorney Miguel at inilapag ang isang makapal na envelope sa mesa. Narito ang mga dokumento, mga titulo ng lupa, lumang kontrata, at isang bank safety deposit key. Nanlaki ang mata ni Daniel. Iyan po ang natitirang ebidensya. Ngunit bakit po hindi kayo mismo ang gumawa nito? Tanong ni Daniel. Napabuntong hininga ang abogado. May mga taong nagbabantay. Mga taong ayaw mabunyag ang katotohanan. Parang may malamig na dumaan sa gulugod ni Daniel. Ibig sabihin po delikado ito. Tumango si Attorney Miguel. At simula ng pangalan mo ang inilagay sa huling habili ni Aling Rosa, bahagi ka na nito. Bago pa siya makasagot, biglang may kumatok sa pinto. Tatlong malalakas na katok. Nagkatinginan silang tatlo. Pumasok ang isang nurse. May bisita po si Aling Rosa. Sino? Tanong ng abogado. Isang lalaki po nagpapakilalang pamangkin. Namutla si Aling Rosa. Si Ernesto, bulong niya. Mabilis na lumapit si Attorney Miguel. Hindi siya dapat nandito. Huli na, sagot ng nurse. Pumasok ang isang lalaking nasa edad 40, naka-Amerikana, may ngiting pilit ngunit malamig ang mga mata. Tita Rosa, sabi niya. Narinig kong nandito ka. Napatingin siya kay Daniel. At sino naman ito? Isang kaibigan, sagot ni Aling Rosa, matapang ang boses. Ngumisi si Ernesto.
Kaibigan? O bagong tawig? Lumapit siya sa mesa at nakita ang envelope. Mukhang may pinag-uusapan kayong seryoso. Tumayo si Daniel kahit nanginginig ang tuhod. May kailangan po ba kayo? Tiningnan siya ni Ernesto mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang pulubing tinulungan ni tita? Hindi po ako pulubi, mahinahong sagot ni Daniel, pero tao rin po ako. Natahimik sandali si Ernesto, saka tumawa. Mag-ingat ka, iho. Ang pakikialam sa hindi mo mundo ay may kapalit. Bago pa siya makapagsalita muli, humarap si Attorney Miguel. Kung wala kayong opisyal na appointment, kailangan na po ninyong umalis. Saglit na tumitig si Ernesto kay Daniel, isang tinging puno ng babala. Magkikita pa tayo. Pag-alis niya, halos sabay-sabay silang huminga. Kita mo na ngayon, Daniel, mahina ngunit seryosong sabi ni Aling Rosa. Hindi ito magiging madali. Pero hindi po ako aatras, sagot ni Daniel, kahit ramdam niya ang takot. Sinimulan na natin ito. Tatapusin natin. Umiti si Aling Rosa, at sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel ang kapayapaan sa kanyang mukha. Alam kong tama ang pinili ko. Kinagabihan, habang pauwi si Daniel, napansin niyang may itim na motorsiklong sumusunod sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Lumiko siya sa isang eskinita, sumunod pa rin ang motorsiklo. Hindi ito panaginip, ibulong niya. Ito na ang kapalit ng kabutihan. Ngunit sa kabila ng takot, isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi na siya babalik sa dating buhay. Mabilis ang tibok ng puso ni Daniel habang patuloy siyang naglalakad pa uwi. Ang tunog ng motorsiklo sa likuran niya ay hindi nawawala, parang aninong ayaw siyang bitawan. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, ngunit ramdam niyang may mali. Lumiko siya sa isang mas madilim na eskinita. Tahimik. Walang tao. Tanging ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa makitid na daan. Biglang huminto ang motorsiklo. Napatigil din si Daniel. Huwag kang lilingon, bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa man siya makatakbo, may malakas na boses na tumawag. Daniel Cruz. Nanlamig ang buong katawan niya. Dahan-dahan siyang humarap. Isang lalaking nakahelmet ang nakatayo sa harap niya. Hindi ito si Ernesto, pero ramdam ni Daniel na konektado ito sa kanya. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong niya, pilit pinatatatag ang boses. Tinanggal ng lalaki ang helmet. Isa itong lalaking may peklat sa pisngi at malamig na mga mata. Simple lang. Lumayo ka kay Aling Rosa. Isoli mo ang mga dokumento. Kalimutan mo ang lahat. Napasinghap si Daniel. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Umisi ang lalaki at lumapit ng isang hakbang. Huwag mo akong lokohin. Hindi ka bagay sa mundong to. Saglit na pumikit si Daniel. Ramdam niya ang takot, ngunit mas malakas ang galit at paninindigan sa kanyang dibdib. Hindi po ako naghahanap ng gulo. Pero hindi ko rin po iiwan ang isang matandang inaapi. Nanliit ang mga mata ng lalaki. Babala lang to, sa susunod, hindi na salita ang gagamitin namin. Mabilis itong bumalik sa motorsiklo at umalis, iniwan si Daniel na nanginginig sa gitna ng eskinita. Pagdating niya sa inuupahang kwarto, hindi siya agad nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang mga nangyari, ang babala, ang panganib, at ang katotohanang hindi na siya basta-basta makakabalik sa dating payak na buhay. Kinabukasan, maagang tumawag si Attorney Miguel. Daniel, kailangan nating magmadali. May galaw ang kampo ni Ernesto. May sumunod po sa akin kagabi, amin ni Daniel. Sandaling natahimik ang abogado. Mas seryoso na ito kaysa sa inaakala natin. May isang meeting mamayang hapon. May ilang dating empleyado at testigo na handang magsalita. Ano po ang gagawin ko? Kailangan mong maging matatag. At handa. Sa care facility, mas mahina na si Aling Rosa. Halata ang pagod sa kanyang mukha, ngunit malinaw pa rin ang kanyang isip. Daniel, mahina nitong tawag. Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Huwag po ninyong sabihin yan, nanay. Ngumiti ito. Huwag kang matakot. Ang mahalaga, mailabas ang katotohanan. Inilabas ni Aling Rosa ang isang maliit na lumang kahon. Ito ang huli. Binuksan ni Daniel ang kahon, may lumang isang susi at isang sulat kamay na liham. Nandyan ang buong kwento.
Mga video, recordings, at pangalan ng lahat ng sangkot. Napaluha si Daniel. Bakit po ako? Hinawakan ni Aling Rosa ang kanyang pisngi. Dahil ikaw ang tumulong kahit wala kang makukuha. At iyan ang klase ng taong kailangan ng mundong ito. Sa mismong araw ng meeting, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang nasa sasakyan sina Daniel at Attorney Miguel, biglang may humarang na kotse sa gitna ng daan. Hawak ka, sigaw ng abogado. Bumukas ang pinto. Dalawang lalaki ang lumapit. Ngunit bago pa sila makababa, dumating ang isang pulis mobile. Nagkagulo. Tumakbo ang mga lalaki palayo. Huminga ng malalim si Daniel, nanginginig ang kamay. Gusto na talaga nila tayong patahimikin. Sa meeting, nagsalita ang mga testigo, mga dating tauhan ng kumpanya ni Aling Rosa. Isa-isang lumabas ang katotohanan, pamimeke ng perma, pananakot at panlilinlang. Ngunit habang lumalalim ang usapan, biglang may pumasok na balita. Isang nurse mula sa care facility. Attorney si Aling Rosa Poti. Tumigil ang mundo ni Daniel. Ano po? Hinimatay po siya. Critical ang lagay. Mabilis silang nagtungo sa ospital. Sa FEE, mahina na ang paghinga ni Aling Rosa. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Nanay, nandito na po kami. Dahan-dahang iminulat ni Aling Rosa ang mga mata. Daniel, huwag kang titigil, mahina nitong bulong. Ano man ang mangyari, ipaglaban mo ang tama. Tumulo ang luha ni Daniel. Pangako po. Tumunog ang monitor. Mahabang tunog. Tahimik ang silid. Napahawak si Daniel sa dibdib. Wala na si Aling Rosa. Sa labas ng ospital, dumating si Ernesto, mayabang ang tindig, parang siguradong panalo. Ngunit sa pagkakataong iyon, tumingin si Daniel sa kanya, hindi na takot, kundi determinasyon. Hindi pa tapos to, bulong niya. Dahil ngayon, hindi na lang ito tungkol sa lihim. Ito ay tungkol sa katarungan. Ahimik ang loob ng ospital matapos ang pagpanao ni Aling Rosa. Ang ilaw sa hallway ay malamlam, at ang bawat hakbang ni Daniel ay parang may bigat na hindi niya maipaliwanag. Hawak niya pa rin ang maliit na kahon na iniwan ng matanda, parang iyon na lamang ang natitirang koneksyon niya sa babaeng minsang tinulungan niya ng walang inaasahang kapalit. Sa labas ng ospital, malamig ang hangin. Nakatayo roon si Ernesto, tila nag-aabang. May bahid ng ngiti ang kanyang labi, isang ngiting puno ng kumpiyansa, parang naniniwalang tapos na ang lahat. Mukhang huli na ako, sabi ni Ernesto habang papalapit. Sayang. Hindi ko man lang siya nakausap sa huli. Tumingin si Daniel sa kanya, diretso, walang takot. Hindi ka na niya gustong makita. Bahagyang nagtaas ng kilay si Ernesto. Talaga? Isang delivery boy ang magsasabi sa akin kung ano ang gusto ng sarili kong tiyahin. Huminga ng malalim si Daniel. Hindi na siya nag-iisa. At hindi na rin kayo mananalo. Tumawa si Ernesto, maikli ngunit mapanlit. Huwag kang magpantasya. Kapag wala na ang matanda, tapos na ang laban. Ngunit bago pa siya makaalis, dumating si Attorney Miguel, may hawak na makapal na folder. Hindi pa, Ernesto, malamig niyang sabi. May iniwan si Aling Rosa. At malinaw ang bilin niya. Tumigil si Ernesto. Ano? Isang legal na hakbang na hindi mo inaasahan. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita. Isang emergency court hearing ang itinakda. Sa loob ng korte, puno ang gallery, mga dating empleyado, kamag-anak, at ilang media na nakarinig ng chismis tungkol sa isang matandang babae at sa biglaang pagbubunyag ng katotohanan. Naupo si Daniel sa likod, tahimik, simple ang suot. Hindi pa rin siya makapaniwala na naroroon siya, isang karaniwang tao sa gitna ng isang laban na puno ng kapangyarihan at pera. Tumayo si Attorney Miguel. Iginagalang na hukuman, dala namin ang ebidensya na magpapatunay na ang mga ari-arian ni Rosa Villanueva ay iligal na inagaw sa kanya sa loob ng maraming taon. Isa-isang inilabas ang ebidensya, mga video, recordings, dokumento. Ang ATSB na iniwan ni Aling Rosa ay naglalaman ng buong kwento, pananakot, pamimeke ng perma, at lihim na transaksyon. Namumutla si Ernesto sa bawat ebidensyang ipinapakita. Peke yan, sigaw niya. Lahat ng iyan ay kasinungalingan. Tumayo ang hukom. Manahimik ang nasasakdal.
Isang testigo ang tumayo, isang dating accountant ng pamilya. Nakita ko po kung paano nila pinilit si Aling Rosa na pumirma. Kung paano siya tinakot. Sumunod pa ang iba. Unti-unting gumuho ang mundo ni Ernesto. Sa huli, tumayo ang hukom. Batay sa ebidensya, malinaw na may pandaraya at pang-aabuso. Ang lahat ng ari-arian ay ibinabalik sa estate ni Rosa Villanueva. At ang mga sangkot ay sasailalim sa kaukulang kaso. Tahimik ang korte. Bumagsak si Ernesto sa kanyang upuan. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Pagkatapos ng hearing, tinawag si Daniel ni Attorney Miguel sa isang pribadong silid. May huling bilin si Aling Rosa. Inilabas niya ang isang sobre. Sa kanyang huling habilin, itinalaga kanyang tagapagpatupad ng kanyang huling kagustuhan. Nanginig ang kamay ni Daniel. Ako po. At hindi lang iyon. Binuksan niya ang sobre at binasa. Isang bahagi ng ari-arian, hindi para sa luho, kundi para sa isang foundation, para sa mga matatandang inabandona, at para sa mga taong tumutulong kahit wala silang kapalit. Ikaw ang mangangasiwa. Napaluha si Daniel. Hindi ko po alam kung kaya ko di. Umiti ang abogado. Kaya mo. Dahil iyan mismo ang nakita ni Aling Rosa sa iyo. Lumipas ang mga buwan. Sa parehong barangay ng San Isidro, may isang bagong gusali, simple pero maaliwalas. Rosa Villanueva Care Home. Hindi marangya, pero puno ng buhay. Si Daniel, suot ang simpleng polo, ay abalang tumutulong, hindi bilang mayaman kundi bilang tao. Minsan, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Iho, bakit mo ito ginagawa? Ngumiti si Daniel, ang parehong iting minsang ibinigay niya kay Aling Rosa. Dahil may isang nanay na nagturo sa akin na ang kabutihan ay hindi nawawala. Sa isang sulok ng gusali, may nakasabit na larawan ni Aling Rosa, nakangiti, payapa. Sa ilalim nito may nakasulat. Ang tunay na gantimpala ng kabutihan ay hindi palaging pera, kundi ang pagbabagong dulot nito sa buhay ng iba. Sa gabi, habang nagsasara ang care home, tumingala si Daniel sa langit. Tahimik. Payapa. Hindi siya naging bilyonaryo. Hindi rin siya naging sikat. Ngunit naging tagapagbago ng buhay siya, dahil minsan, pinili niyang tumulong sa isang matandang babae. At ang gantimpala? Lampas sa anumang kaya niyang isipin. Kung ikaw ay may kabutihang puso, kahit sa pinakamaliit na paraan, darating ang araw na babalik ito sa'yo. Hindi man sa paraan na inaasahan mo, pero sa paraang tunay na mahalaga.